dumami pa ang mga residenteng lumikas kasunod ng pagbaha sa Marikina na dulot ng pag-ulan. Kaya dagdag pa sa mga problema ngayon ang puno na raw na mga evacuation center. Update tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Igan, umabot na sa mahigit 23,000 ang kabuang bilang ng evacuees dito sa Marikina City base sa latest na tala ng Marikina LGU. Nagpalipas sila ng gabi sa 36 evacuation centers dito sa lungsod. Siksikan, balisa, maginaw at matigas ang higaan. Ganyan ilarawan ng mga residenteng binaha sa Marikina ang kanilang sitwasyon sa mga evacuation center. Dito sa Malanday Elementary School, napuno ng evacuees ang mga classroom. Kaya ang ilan sa mga capsule tents nagpalipas ng gabi. May ilan nga na gumamit na lang ng payong pangtaklob habang nakahiga sa stage ng paaralan. Gaya ng 65 anyos na si Tatay Cesar. Napakahirap po talaga. Lalo na matigas ang higaan namin dito, napakalamig pa. Lakas pa ng ulan, nagsasakripisyo kami rito, ang lamig. Kung ano pa, magkasakit pa kami rito. Perwisyo raw sa mga residente ang ganitong panahon na lumilikas sa kanilang mga tirahang lubog sa baha, tulad ng 68 anyos na si Nanay Vivencia. Banig at saka yun lang naman, tapos may kumot, ganun. Madalas po kami, pagka ganitong bagyo, nandito kami sa school. Nakakaiyak talaga ang pinagdadaanan namin. Ang hirap-hirap. Sisikapin pa namin kunan ng reaksyon ng Marikina LGU. Magdamagan ang rescue operation sa Marikina City. May naka-standby na rubber boat at rescue truck ng Philippine Army sa mga barangay. Kabilang sa mga bumubuo ng rescue operations ng Marikina City ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, PNP, Army Reservist at rescue teams ng mga barangay. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa ilang residenteng pinasok ng baha ang mga bahay. Isang sanggol ang tinakluban para di mabasa. Yung isang naging challenge lang sa amin dito is yung makipot yung daan. No? Dahil nga yung mga rubber boats namin hindi naman ganun kaliliit. Mayroon po tayong na-rescue yung isang matanda at mga bata. Halos hanggang bewang po yung abot ng tubig. So karamihan ho sa mga kabahayan talagang pinasok ko talaga ng baha. Kahapon, nagkaroon ng malawakang declogging operation sa ilang kalsada sa lungsod. Isa raw kasi sa mga sanhi ng pagbaha ang mga baradong drainage na natambakan ng mga basura ayon sa Marikina LGU. Itong kalsada pong ito ng Angel Santos sa Barangay Tumana, hindi po madaanan ng mga sasakyan. Nananatili po kasi itong baha ngayong alas 4 ng madaling araw. Umapaw po kasi itong creek sa aking gilid. Ayon po sa ilang residente, kapag po diniretso itong kalsadang ito hanggang doon sa gitna at sa dulo, ang tubig baha abot po hanggang dibdib. Naglutangan ang sandamakmak na mga basura sa umapaw na creek. Igan, as of now, ang antas ng tubig dito sa Marikina River ay bumaba na. Nasa 17 meters na lang yan. At kita natin, mula rito sa aking kinatatayuan, ay nakikita na natin yung gutter ng kalsada na kanina ay lubog sa baha. Doon naman, sa bandang likod, nagsisimula na ring lumitaw yung bakod sa pagitan ng ilog at ng kalsada. At dito po, mas malapit-lapit sa akin, bakas naman po yung putik matapos na magsimulang humupa yung baha. Kumpara kanina, medyo mas lumiwanag na pero makulimlim pa rin at kitang-kita naman po natin na bagamat medyo humina yung ulan kumpara kagabi ay ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagulan dito sa Marikina City. Yan ang unang balita mula po rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.